Shoutout kay Katsakino Dukusin, Juan Solegue, Romeo Conchada, Jervin Cruz at sa iba pa nating taga-subaybay. At ang balita natin ngayon, mukhang ang Barangay Ginebra ay gustong kumuha ng isang small forward na magdadagdag ng lalim doon sa kanilang bench. At ang isa sa tinitignan nila ay ang 6'3" 3-point specialist na si Taylor Brown na huling nagdaro dito sa Converge Viper-Xers. Si Taylor Brown ay isang kilala na 3-point scorer talaga yan, pero hindi masyadong nabigyan ng playing time sa Converge sa ilalim noon dati ni Coach Aldin Ayo. Ngayon kung maglalaro ito dito sa Barangay Ginebra, sa tingin ko makaka-contribute siya dahil pwedeng-pwede ito na maging isang spot-up 3-point scorer dahil yan ang kinakailangan ngayon ng maraming teams dito sa liga. Alam natin itong si Scottie Thompson ay hindi pa 100%, so malaking tulong itong si Taylor Brown kung yan ay mapupunta dito sa Barangay Ginebra. Pwede naman gawin ng Ginebra ay bigyan lamang ng 1 or 2 conference contract itong si Brown para ipakita kung ano ang kaya niyang gawin. At kapag nag-deliver na itong si Brown, dito natin makikita na maka-jackpot si Coach Tim Cone. Dahil unrestricted free agent itong si Taylor Brown, hindi kinakailangan na mag-trade ng player ng Barangay Ginebra para makuha ang serbisyo nito. Dahil matagal nang winave ng Converge yung rights para sa nasabing player. Sa ngayon kasi hindi pa 100% alam natin si Jamie Malonzo pati si Scottie Thompson. Kaya kung meron kang Taylor Brown doon sa lineup mo, pwede nilang magamit yan para pandagdag dito sa kanilang bench. Ibig sabihin, kung hindi man 100% si Scottie, pwede nilang gamitin ito si Taylor Brown pang relyebo sa kanya. Lalong magiging importante ang ganitong mga players pagdating ng Philippine Cup dahil syempre wala silang import. Kaya abangan na lang natin. Asang maliwanag dito, walang mawawala sa Ginebra kung susubukan nila itong si Taylor Brown at baka makakuha pa sila ng isang very reliable na role player. Dahil sa dami ng big men nitong Rain or Shine Elasto Painters, hindi na nakagugulat na ang team na katulad ng Phoenix Fuel Masters ay gustong kumuha ng isa doon sa mga players na yan. Ang isa doon sa tinitignan daw nitong Phoenix Fuel Masters na makuha ay itong si Leonard Santillan o kaya itong ang veterano na si Bo Belga. Maraming teams ang gustong kumuha kay Belga dati pa. Pero ngayon ang daming big men itong Rain or Shine, baka pwede nang masabi na expendable ang nasabing player. Ang pwede namang ibigay ng, for example, ng Phoenix Fuel Masters para dito kay Bo Belga ay itong si Richie Rivero para magkaroon ng additional na scorer ang Rain or Shine Elasto Painters. Para dito kasi sa Phoenix Fuel Masters, totoo na nakuha nila itong si Kai Balungay. Pero kinakailangan pa nila ng additional big man. Bukod dito kay Balungay, nandyan din itong si Larry Muyang and of course si Jason Perkins. Pero kung ikukumpara mo yung lalim ng kanilang rotation, yung big men nila ay iilan lamang kumpara dito sa ibang teams. Kaya sa tingin ko yan ang magiging problema nitong Phoenix Fuel Masters pagdating sa rotation. Kasi kung titignan natin ay mas maraming mga teams ngayon ang malalaki players. Kaya sa tingin ko magiging problema yan para dito sa Phoenix Fuel Masters. Actually, sa tingin ko, pati San Miguel, yan din ang magiging problema. Kaya sa ngayon, itong Rain or Shine Elasto Painters naman, hindi pa natin natitiyak kung papayag sila sa ganyang sitwasyon o sa ganyang klaseng trade. Ang maliwanag dito, maganda ang posisyon ng koponan ni Coach Yeng Giao. Kaya hindi na ako magugulat kung talagang kukuha sila ng mga additional players na pandagdag para dito sa kanilang lineup. Pwede nga sila magbawas dito sa kanilang front court, pero sa totoo lang, medyo crowded na rin yung backcourt nila. So, hindi ako sure kung si Rivero ay tatanggapin pa nila.